Aries, welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. So, tignan natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong June 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, lawakan po natin ang ating kaisipan. Try nyo pong panoorin yung inyong other signs, Moon, Rising, and Venus. Huwag lang po kayo laging magfo-focus sa sun sign po ninyo. At bago pala tayo magsimula, ito yung na-pick up ko through my meditation para sa inyo. Parang sa barangay ninyo, ngayong buwan na to, Aries ba yung nasasabi ko na sign? Oo. So, parang iisa kayo ng sakit. Kunwari, ubo. So, parang halos lahat sa barangay nyo may ubo. Yung tipong ganun po. No, parang, konti, ewan ko ba kung ano yung tawag doon. Basta kumakalat yung virus dyan, no? Sa ninyo, tama, dyan sa lugar po ninyo. Pwede rin, dengue, ganun. Tapos, bentosa. So, specifically, massage yung iba po sa inyo. Diba? Kailangan nyo na magpa-massage. Baka marami na kayong lamig sa katawan. Or, alam mo yung kailangan mag-relax ng body mo. And also, some of you will try new skincare ngayong month. Tapos, ano pa ba? Some of you ay sasailalim kayo sa aesthetic procedure. Meron dito. Pwedeng pinag-ipunan nyo po yan. At tignan na natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Aries, ngayong buwan, overall energy, spirit guide. Ano po ang overall energy ni Aries? Overall energy ni Aries, spirit guide. I'm open to receive any messages, please. Okay. Ingat ka kasi may makakaaway ka rito. May naiinggit sa'yo rito. I don't know kung kapatid mo to. Or kung meron po kayong anak, Aries, baka mamaya merong isa dito, no? Baka mas napapaboran po ninyo kaysa dun sa isa. So, may magtatampo kasi. May nagsiselos. Yun yung pinapakita rito. Kung wala naman po kayong anak, this could be your person. Or kapatid mo. Baka nagtatampo to sa'yo, nagsiselo siya sa'yo, yun. Baka ikaw naman yung, sabi natin, baka ikaw ang favorite, or nafe-feel niya na baka ikaw yung favorite ng parents ninyo, yung tipong ganun. So, ayun po, tignan nyo po, kasi baka nga, minsan, nagiging bias po kayo. Oo, baka nga, meron muna kayong favoritism, pero hindi nyo na hahalata. Tignan natin. Basta meron dito, no? Nagsiselos, naiinggit, nagtatampo. At sabi ko nga, baka may makagalit ka po rito. Kamusta ka? We have 4 of Pentacles. Ayan po. Okay. Meron dito naiinggit sa life mo. So, pwedeng isa talaga to sa mo, no? Sa relatives mo. Or basta family members mo, ganyan. Naiinggit sa'yo. Kasi pwedeng nakakapagpundar na yung karamihan sa inyo, eh. We have the High Priestess. We have 5 of Wands. Mga palaban yung nasa paligid mo. Parang hindi nga sila talaga magpapatalo. Yun yung pinapakitang energy rito. So, yung mga nalalabuan po pala dito sa natin, no? Nadidiliman pala sa video natin. Taasan nyo lang po. Ito doon nyo yung brightness ng phone niyo para makita nyo lahat yung baraha. Ayun, mga palaban yung nasa paligid mo. Mga hindi po yan magpapatalo. Tignan natin. 8 of Wands. Wala namang negative effect yan sa'yo. Kasi pwedeng hindi naman sila sa'yo nakikipagkompetensya. Mapapansin mo lang yan, no? Na yung mga nasa paligid mo ay mga competitive. Meron din nga mga nag-aaway-away naman dito. Mga salitaan, mga parinigan, meron. So, dito baka, meron na tong epekto sa'yo kasi depende na yan kung sino ba yung nagsasalita, sino ba yung nagpaparinig. Paano mo dapat alagaan yung sarili mo? Page of Swords. Ayun, umiwas ka lang daw. Ito yung sinasabi sa'yo. Iwas ka sa mga magbibigay ng stress sa'yo ngayong month na to. Ayan, Knight of Wands. And mas ituon mo yung sarili mo dun sa mga mas makabuluhang bagay. Ayan po. Sabihin natin kung ito, kapatid mo or anak mo. Pero more on siguro kapatid mo to. Kapatid mo, kamag-anak mo naiinggit sa'yo kung ano-ano yung sinasabi, umiwas ka lang.
parang wag mong pansinin. Or kung mapagsabihan mo man, madiretsa mo man isang beses, okay na yon. Kasi kapag lagi kang nagpapaliwanag sa kanila, tas di ka naman nila iintindihin, or di ka naman talaga nila iniintindi, wala lang, sayang lang yung energy mo. So, wag mong sayangin yung energy mo sa kanila. Pagdating sa career, okay, 9 of Pentacles. Marami po sa inyo is sobrang masaya po kayo sa inyong trabaho kasi pwedeng malaki yung kinikita nyo, or sabihin natin na alam mo na matatag yung career mo. Alam mo na dyan, yung iba po sa inyo, parang alam nyo na talaga na dito na kayo magre-retire sa trabaho po ninyo. So, sabihin natin, nandun talaga yung satisfied po kayo sa inyong trabaho. 5 of Swords. Medyo mag-ingat ka lang rito kasi baka mapagbintangan ka into something na hindi mo naman po ginawa. Kaya maging honest talaga kayo dito sa trabaho po ninyo. Oo. We have Page of Wands. Ito kasi, meron ka ditong co-worker na mas bata talaga sa'yo. Pwedeng ito pala co-worker mo to, baka siya nagsiselo sa'yo. Kasi ikaw lagi yung pinagkakatiwalaan dito sa trabaho. So, some of you, hindi nyo kaano-ano yung tao na to. Pwedeng co-worker nyo lang yan. No? Pwedeng lumalabas kasi yung energy niya rito. So, mag-iingat po kayo. Parang kinakalaban niya kayo, ganun. Masyadong nagagalingan sa'yo yung taong to. Tingnan naman natin pagdating sa kaperahan, 9 of Cups. So, yan masaya talaga yung iba po sa inyo pagdating sa pera. 4 of Wands. Sabi ko nga may stability. So, pwedeng yan na po yung nafe-feel ninyo sa life ninyo, sa kaperahan ninyo, sa lahat ng aspect ng life ng karamihan po sa inyo ay meron na kayong stability. Diba? Parang may napatunayan na yung karamihan sa inyo. 3 of Swords. Okay. Ito naman. So, some of you po, kapag boyfriend or girlfriend nyo pa lang, huwag nyo pong gagastosan ng sobra. Ito yung pinapaalala sa inyo ha. Meron kasi parang may gumagastos dito na sa karelasyon. Sobra-sobra po. Pwedeng pati parang, kung ano man yung binibigay mo sa kanya, parang, alam mo yon Aries, parang kaya niya nang buhayin yung family niya. Yung tipong ganun. So, medyo mag-ano kayo dyan. Pag-isipan nyo po yan. Doesn't matter kahit ano po yung gender ninyo. Sa love life, okay, tignan natin. Ace of Pentacles. Death card. So, may new beginnings dito pagdating sa life ninyo. May new phase kayo na haharapin. So, pwedeng ito ay married life. Queen of Cups. And 6 of Pentacles. So, meron po dito. Ayan, pwedeng may ikakasal. Congratulations. And best wishes po. Pwede rin naman, yung iba nga po sa inyo, ayan, may pag-move on din kasi na pinapakita. Tapos tignan mo, may pera na involved dito. So, ayun. Hindi ko alam kung hinihintay nyo ba na bayaran kayo ng person nyo. Baka may utang po sa inyo. Nai-stress kayo. Mukhang malaki talaga yung pera na napakawalan po ninyo. Engagement ring. Oh, meron talaga rito. Pwedeng ikakasal na po. Ayan, may engage na yung iba sa inyo. Tignan naman natin saan ka dapat mag-focus ngayong month. We have the Lovers. So, sa relationship po ninyo. Either nga yung iba sa inyo ikakasal. Meron din po dito. Baka meron pa kayong kailangan matuklasan towards your person. And yan, mga relationships po. Now, hindi daw lahat na nakikiusap sa'yo rito, hindi lahat ng akala mo maayos kausap, maayos talagang kausap. So, be discerning po about sa mga tao din na makakausap mo. Yan lamang po. Maraming salamat. And see you again on my next video.